So, ano ba una nating topic, Boss Dada? Oo, at talagang... Pag-usapan natin yung rally. Ay, yan ang mainit yan. na mainit. At syempre, yung matinding statement ni Mayor Baste, naku, grabe. Grabe Medyo talaga, pinitik si Senator Bongo. Isa yan sa mga ating mga pag-uusapan ngayon. At Meron din tayong interview in a bit patungkol doon sa kumakalat na mainit na issue tungkol diyan sa propaganda daw ng Amerika para ma-demonize itong vaccine ng China. Ayan, pag-usap. Meron tayong i-interviewin mamaya na eksperto diyan sa bagay na yan. Papaliwanag niya sa atin yung mga detalye. Ayan, pero ngayon, pag-usapan muna natin yung nangyaring successful na maisog rally sa Pampanga. Successful nga ba mga boss? Coach Oli, Jay Guevara and Master Judea? Very successful. Alam mo, sa katunayan, I suggest ganyan na lang lagi. Sa loob, indoor. Nang sa ganon, hindi pwedeng magpasok ng truck. Hindi pwedeng magpasok ng pison, ng dump truck, kung ano-ano man dyan. Kasi ganyan ang style. Pero Boss Dada at Master Judea, Jay Guevara, meron daw decoy na ginawa dito kaya natuloy-tuloy ito? Okay. So meron, unang-una, yung ano natin dito, dapat yung unang alam natin sa Infinity, di ba? Sa Infinity, then napunta tayo dun sa Chevalier na talaga namang successful. Although walang truck mga kababayan, pero may mga bali-balita na nagpapakalat na magkakaroon daw ng signal number 4 at apektado yung Angeles, Pampanga. Hindi natin alam kung saan galing yung signal number 4 na yun. Nandun tayo, napakaganda ng panahon, di ba? But anyway, ito yung sinasabi nating napaka-successful dahil yung motibo ng rally ay talaga namang naipahatid natin ang totoong hinaing ng taong bayan or gustong ipahatid ng maisog rally para sa mga kababayan natin dyan sa Angeles City, Pampanga. Ikaw, Jay, ano ba yung parang Jay ba? Anong opinion mo sa nangyaring rally dyan sa Pampanga kahapon? Tayo, no? Bago ang lahat, pasalamatan din natin yung mga opisyal dyan sa Pampanga na hindi natinag, hindi natakot, no? Sa, alam na natin, kadalasan kapag may mga maisog rally, talagang ginigipit. Pero yung maisog rally dyan sa Angeles, Pampanga City, ay talagang naging matagumpay. Yun. Boss Dada, baka may idadagdag ka dito sa mga sinabi natin dito sa studio, no? Hindi, katulad ng ating sinabi, doktoran natin yung sinabi ni Banateros Jay Guevara, no? Na bilib tayo sa LGU ng Angeles, Pampanga. Dahil hinahamon pa nga ng mga tiga Pampanga, ng mga tiga Angeles, mga kabalin natin dyan sa Angeles. Sabi nila, sige, subukan nila na suspindihin ang gobernador ng Pampanga. Tingnan natin kung kaya nila. Ewan ko kung bakit yung mga taga Angeles na nagpunta talagang kumpiyansa sila na ang kanilang syudad ay talagang matatapang. Sabi nila, yung mga ginawa ng gobyerno sa ibang mga lugar, hindi nila kayang gawin dito sa Pampanga. So, solid na solid. Considering na one day lang itong preparation na ito, tayo, alam na natin kung saan gaganapin, pero yung talagang pag-i-invite sa tao para magpunta dito sa venue mismo, nangyari lang yan one day before yung actual na yung actual na peace rally. Correct. So, talagang tayo, in-expect natin, hindi talaga tatauhin yan. Konti lang talaga ang pupunta. Pero ang sabi kasi ni Mayor Baste at ni PRD, noong nakausap natin sila, sabi nila na kahit na ang pumunta, 1, 5 o tayo lang ang nandoon. Ang importante kasi yung ma-practice mo yung pagpapahayag, yung malayang pagpapahayag. Kasi absolute yung karapatan mo na yun So, hindi rin natin in-expect na yung venue ay mapupuno, pero napuno. So, ibang klase. Talagang nakikita natin na maraming gustong mag-participate at nagpa-participate. Siguro, wala pang mga artista na nag-perform dito. Correct. Wala pang, yes. So, nagsalita lang dito yung mga tao na talagang hindi na masaya sa mga nangyayaring kalakaran dito sa ating bayan. Nakakatuwa itong maisog rally na ito dahil
Ngayon po, nakafocus siya doon sa mga IP, sa mga mangingisda, Ayun. sa mga magsasaka. So talaga naman, napakahusay nung itong nangyaring maisog dito sa Pampanga. Kasi before, yung mga unang mga maisog, majority ng mga nagsasalita puros mga dating cabinet secretaries, mga dating yung may mga high profile na mga personalities, political personalities na merong issue sa gobyerno. Pero this time, talagang yung mga apektado na talagang mga mamamayan natin, mga Pilipino. So congratulations. Sana yung susunod ay maging mas lalo pang successful. Okay. Alright. So once again, maraming salamat dyan sa mga Mikeni, dyan sa Pampanga. At uulitin po lang Matatapang, natin. no? Uulitin po lang natin, ididiin lang po natin na itong layunin ng Maisog Rally ay hindi po para patalsikin kung sinong politiko. Ito ay pananawagan ng transparency, accountability, peace, and security. Yun lang po yun. At baka may dadagdag ka, Coach Oli? Ayun nga, medyo believe talaga tayo dyan sa nangyari dyan dahil napakatapang at sana tularan yung magandang halimbawa. Yung mga syudad, mga probinsya, huwag kayong matatakot kung may nakaambang kaso kayo o baka suspindihin kayo. Huwag kayo maduduwag, huwag aatras ang inyong mga buntot. Sige lang, tapang, hayaan nating magsalita ang taong bayan. Katulad na nangyari ngayon dyan sa Pampanga, Angeles, Pampanga. At salamat sa gobernador, mayor, kung sino man ang nag-approve niyan at pinayagang matuloy ang maisog na yan. So tingin mo, masususpindi kayo? Coach Oli! Ay, sorry. Sige. Hindi, okay lang. Hindi, napakatapang pala nung may-ari nung eskwelahan na yan. Kasi hindi natin sure kung mayroon pang kung mayroon pang lisensya yan na tumanggap ng estudyante sa susunod na school. Kailangan din So natin hopefully, hindi naman maapektuhan yung operations nila at yung kanilang paghahanap buhay dyan. No? Dapat Kasi naman. syempre, ginamit, kumbaga, in-advocate lang naman nila yung karapatan ng malayang pagtitipon-tipon at pagpapahayag. Jay Guevara, may tanong ako sa iyo. Ayan. Ano yan? Ano masasabi mo doon sa mga, kasi kagabi, kahapon, siyempre nagla-live tayo at mga ibang mga vloggers dyan, ang daming bashers, ano masasabi mo sa mga bashers na nagsasabi na nilangaw na naman daw itong rally na ito, Jay Guevara? Ikaw na dyan, Jay Guevara. Nako po. Hindi na bago para sa atin yun. Palagi lang naman din nila sinasabi yan eh. At saka, paulit-ulit na lang din naman yan. Yan na yung bukang bibig nila. Wala tayong magagawa. Naka-script sa kanila yan eh. Yan na yung utos sa kanila, sa mga lalong-lalo dyan sa mga tanso vlogger dyan. No? At doon... Parang may alam ka, ha? Parang may alam ka, ha? Ano? Mabait siya ngayon, ano? Parang meron kang alam, ha? Na tungkol sa mga tanso? Oo. Ay, marami. Marami. Pwede ka magbigay ng alam mo kahit isa lang. Ano ba? Paano? Sa channel ko na lang, panoorin niyo. Magaling. Wala. Magaling talaga to. But anyway, going back to the Maisog Rally. At ayun, may dagdag ko lang sige, Isa sa pinakamagandang napakinggan natin doon sa Maisog Rally, yung tungkol doon sa mangingisda. Hirap. Alam nyo, sa totoo lang, matagal kong hanggang ngayon inaantay ko pa rin na may balita sa ibang mainstream media yung problema ng mga mangingisda dyan sa nangyayari na sakuna sa West Philippine Sea. Actually, meron ata tayong video. Pakita natin ng bahagya siguro, Meron no? tayo nun, sige nga. Yung video ng mangingisda. Para maiba naman kasi kadalasan yung mga nagsasalita is yung mga politiko or mga ex-government workers. So this time, mga kababayan, ito naman po talaga. Ito yung mga nakakaramdam at ito yung nakakaranas talaga ng kahirapan. Ito yung sinasuggest ko dati pa na hindi tuwing maisog, sila yung nagsasalita. May iba naman. Kaya ito, yan. Sige, pakinggan natin. Bales. Ang mangingisda po ng Scalboro. Ang hinanayin ko lang po at pasalamat pala ako kay Sir Placido ng Maisog. Ang hinanayin ko lang din po sa amin taga Masinloc.
Yung malaya kami makapangisda po sa Scalboro. Sa totoo lang, itong huling yung July 13, inabog kami ng China. Ayun, habang papalapit yung barko, kinakabahan dahil barko yun kahoy lang kami. Ang masasabi ko lang din po sa mga politiko na nagpapanukala ng mga batas na kung ano-ano pa man yan, ang para sa amin lang po, yung malaya kami makapangisda sa Scalboro Shoal. Ang tawagin namin ay Calboro lang. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging kami, baga, lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Yung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kaming nakakapangisda sa Scalboro. Yun po ang totoo. Kaya sa mga matataas sa ating gobyerno, gusto ko lang po iparating na tulungan kami mga maliliit na mangingisda na malaya kami makapangisda sa Scalboro. Yung walang harang, walang anong balakid, kung ano pa man. Yun lang po. Yun lang po ang hinanahin ko. At kung ano mang gusot nila sa Calboro, sana maayos na nila yan. Para kaming mga maliliit, wala, gaya na sabi ko, wala nang balakid. Ayusin po ninyo kung ano man yung gusot na, kung anong mayroong gusot kayo sa China o sa Pilipinas. Salamat po. Palakpakan po natin uli si Sir Anthony. Ayan, ano masasabi mo dyan? Jay, ano masasabi mo doon kay Kuya sa sinasabi ni Kuya? Alam nyo, Judea, Coach Oli and Boss Dada, yan yung isa sa pinakamalaking katotohanan na nangyayari dito sa Pilipinas. Na kadalasan sa mga napapanood natin, puro lang paglaban mo. Pero yung pag pinaglalaban ng iba dyan, ay marami ding nahihirapan. Katulad yan, yung mga kababayan natin, mga kapwa natin Pilipino ng mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, sa nangyayaring gulo dyan. No? Yan. Kaya sana, kagaya nung sinabi ni Kuya, yung yung mangingisda na yan, kaya sana matapos na yan. At sana ibalita nyo rin yung ibalita ng iba yung totoong nangyayari sa mga kababayan natin niya sa sa West Philippine Sea. Alright. So, yan na nga, napakalinaw po ng sinabi ng mga kapatid nating mangingisda. At ito po ay hindi naman pinilit, no? So, ito po yung mga tunay na nakakaranas dyan. At nakakaawa nga lang dahil sa mga maling desisyon na nagagawa ng mga nakaupo sa atin, talaga sila ay nahihirapan. Dahil maliwanag naman po yung sinasabi ng kapatid nating mangingisda na noong panahon ni Pangulong Duterte ay nakakapangisda sila dyan at hindi natin alam kung bakit ngayon biglang nagka-problema at nagkakaroon na naman ng pagharang at hindi na naman sila nabibigyan ng pagkakataon na malayang makapangisda dyan. So, mga banateros, Coach Oli, Boss Dada. Ako, masasabi ko dyan, maawa naman kayo sa mangingisda. Dahil sa inyong political agenda, ginagamit nyo yung issue about China, pero ang tinatamaan, mangingisda. Kilabutan naman kayo, makonsensya naman kayo dyan. Ang dami nyo kasing paek-ek Sabi nga, magtrabaho kayo ng maayos, walang maisug. Yun. Puro ganyan, ang hilig nyo sa palabas. Pero, ang tatapang nyo, hindi naman kayo pupunta dyan. Ang gutom, mangingisda. Pero teka muna, bago natin pasa kay Boss Dada, ang dami kasi, puro tungkol kay Jay Guevara yung komentaryo, ha? Bakit? Sikat na Si sikat Jay ka daw, dito, Jay. parang sumasayaw sa upuan. Si Jay daw, ang pogi. Si Jay, ang cute. Oo, ang cute. Si Jay daw, parang ang bait-bait ngayon. Tinabihan daw ni MJ Mondihar. Kaya mabait. Bakit? Anong nangyari? Hindi. Kanina pa lang, di ba? Sabi ni MJ, easy lang.
Easy. Oo, kaya Pinatalo tayo sa medyo, akin ni Jay ano, ngayon, medyo kailangan natin maging easy ngayon at ibang Jay Guevara ang mapapanood. Ayun. Pero sa bandang huli, may sinasabi siya. Pero may mamaya sasabihin daw siya sa Abangan bandang nyo. huli. Abangan nyo yan mamaya. Ang pasabog ni Jay Guevara. May video, may video. May video. video. Sa abangan, sa video ko. So ito yung video na dito. hindi binibitin-bitin ay Ay, papakita oo. yan. Ito yung, talagang may ebidensya. Hindi yung puro kuda lang. No? Okay. Boss Hirap Dada. yung puro kuda lang eh. Okay. Di alam mo yung upuan na yan, talagang pag umupo ka dyan, Oo nga eh. babait ka eh. Oo. Oo, babait ka. Oo, tsaka pumupogi ka, tinan mo naman si Jay Guevara, no? Pero yun nga, katulad doon sinasabi ninyo, ito kasing West Philippine Sea na to, nagagamit to sa politika eh, sa kanilang mga propaganda. Kaya lang, hindi naiintindihan kasi ng taong bayan na ang apektado naman talaga dito ay yung mga mangingisda na hindi nabibigyan talaga ng highlight, ano. Tama. Isa pang nagustuhan natin dito sa ano na to, sa Maisog Rally, yung ibang energy ni Ma'am Trixie Cruz Gonzalez ay Angeles pala. Iba yung ano niya, iba yung kanyang energy dito at saka talaga naman palaban na si Ma'am Trixie Cruz Angeles. Kasi nakikita natin before, medyo kalmado lang siya na nagpapaliwanag. But this time, talagang mukhang committed na si Ma'am Trixie Cruz Angeles. And si ano din si Attorney Vic Rodriguez, talaga naman. Ay, oo. Medyo yung kanyang speech dito, malupit din kumbaga mainit. Si Harry Roque, na-discuss din niya dito yung kanyang dinidikit yung kanyang pangalan doon sa Pogo, diyan sa Porac, Pampanga, which is malapit diyan sa Angeles. And so on and so forth. Ang maganda doon sa nangyari pa dito is yung mga nanonood in-involved ng mga host at tinanong, hindi lang yung mga nasa stage. So, gustong ipaintindi talaga ng Maisog conveners at ng mga organizers ng Maisog na ito pong ito pong peace rally na ito ay para magpahayag. Kaya sana po tayo ay makinig. Kasi marami po tayong maliliwanagan po tayo sa totoong estado ng Pilipinas sa ngayon. Kasi kung ang mag-uusap-usap mga mayayaman, syempre, okay ang buhay nila eh. So para sa kanila, maganda nangyayari sa Pilipinas, hindi ba? Pero sa kabila ng napakaraming mga nagsalita rito, sana yung mga videos ng kapartner mo sa Serbisyo at Balita, panoorin nyo lahat ng kanilang mga edited videos. Ang pinaka talagang inabangan dito, yung speech ni Mayor Basti Duterte. Ang lupit nun. Anong masasabi ninyo doon sa kanyang speech? Kasi, unahan ko na, bago ko ipasa sa inyo. Si Mayor Basti, the past couple of Maisog, mula Davao del Norte, at yung mga sumunod pang mga interviews niya, medyo kalmado si Mayor Baste. Pero kanina, kahapon, all out siya. At may mga kinall out siya na tao. So sige, reaksyonan ninyo kung ano yung mga Sige. pick up nyo. Bago doon sa natin, kanyang- bago natin komentaryohan, may basahin ko muna yung nagsabi. Kasi daw, pag uminom ka daw nitong Galilee water, babait ka. Kaya daw ang bait-bait ngayon ni Jay Guevara. Oo, kasi Siguro, ako nito, Kucholi, nakalimang Hindi battle nyo ba na ako. pinainom yung dating nagdabog at nagbagsak na mic? Dapat pinainom nyo Hindi, ganito wala kayo nito dati, no? Ay, hindi, siguro noong mga panahon nun, wala pa siya dito. no? Wala pa yan. Oh, ay, hindi, wala pang ganito noong mga panahon na yun. Sino ba pinag-usapan nyo? Ba't ka ba kasi nagdadabog dito? O sige, anong komentaryo nyo kay Mayor Baste? Mayor Baste. Ikaw muna. Ano ba yung mo, Jay? Kung masasabi mo doon sa sinabi ni Mayor Baste kagabi doon? Ayun, kagaya nga ng sinasabi ng ibang mga netizen, lalong-lalo na, siyempre, yung mga basher dyan, na binanatan daw. Para sa akin na hindi yun banat. Hindi yun banat para siraan, hindi yun banat para kalabanin or kaaway na agad si Saint Bongo. No, ayun ay isang isang panggising, no? Yeah. Panggising lang para pangangalampag para naman kahit papaano kasi sila naman talaga dapat ang gagawa niya kasi silang lehitimong taga Davao. Diba? Okay. So, sa akin, para sa akin, eto nangyari ito. Ito ay, tama yung sinabi mo, Jay Guevara, no, na ito ay parang panggising, parang pinapaalalahanan lang si Senator Bongo dahil
alam naman natin na si Senator Bongo ay malapit na kaibigan talaga ng mga Duterte ever since. Ano? So ito yung inaasahan natin na unang-unang magtatanggol sa mga Duterte. So ako hindi ko na masyadong palalawakin ito kasi doon lang tayo sa mga nabanggit kagabi. Actually, hindi lang naman si Senator Bongo ang tinapik niya doon. So sabi mo nga, hindi naman ito banat. Ito ay panggising lamang, ito ay paalala. Dahil katulad ng sinabi ko, itong si Senator Bongo ay malapit sa mga Duterte and siya po yung pinakaunang tao dapat na nagtatanggol sa mga Duterte, lalo-lalo na sa Davao, sa nangyayari sa Davao. Pero kung mapapansin po kasi natin, ay wala po siyang binibitawang statement regarding po sa mga pangyayari diyan sa Davao at diyan sa lalo-lalo na sa KOJC at sa kanyang malapit na kaibigan na mga Duterte. At may dagdag ko lang, no, Judea, Coach Oli. Alam niyo, ito yung napakagandang halimbawa. Ito yung isa sa mga simbolo ng grupo natin ng Banateros. Dito mo makikita sa sinabi ni Mayor Basti Duterte na kapag mali, banatan, pag tama, palakpakan. Yun, tama yun. Ako ito lang I still like Senator Bongo and Senator Bato. Pero tama yung ginawa ni Mayor Baste. Kasi kailangan na rin nilang magising. Huwag nasa gitna. Kailangan na natin linyahan asan ka ba talaga? Diba? So, sooner or later, kailangan lumabas na yan Pero, ganun din po kay BP Sara. Alright. Asan ba siya doon? Linyahan na rin natin, asan ba siya doon? Diba? Bagamat siya ay nagbigay ng komentaryo, kasi tingnan nyo ginawa sa Davao. Lahat po nagbigay ng, madami nagbigay ng komentaryo, si Senator Bato at si Senator Bongo, hindi pa rin nagbibigay ng komentaryo. Antayin natin. May pagkakataon pa silang magbago. Sabi nga, gising. So, posible pa. Kasi kailangan mabuo Lalo nating maparami ang mga DDS. Napaka-importante yung numero dyan sa Senado. Kaya pagbigyan din muna natin ng chance. Pero pasok na pasok. Kaya kailangan lang nila, kung talagang may mali sila at kinall out sila ni Mayor Baste, maraming salamat kasi dapat gawa nila ng paraan at hindi sila magyabang na ayaw nilang napupuna sila. Ganun lang po kasimple yun So titingnan natin kung ano magiging reaction nila. Pero bago ko ipasa kay Boss Dada, pasalamatan muna natin si Brothers Travelers sa nag-asikato sa ating mga maraming salamat. Nabigay sa atin ng mga IDs, no? Gate pass. Thank you, Brothers Travelers. Si Brothers Travelers ang siya po ang inatasan na mag-manage ng mga social media, vloggers and personalities. So kudos kay Brothers Travelers. Napakasipag niyan. Okay. So, anyway, So ito, ikaw, mga Boss Dada. Banateros. Hindi, ito kasi ganito. Tatanungin ko kayo kung ano naman ang masasabi nyo kasi sumagot na po si Senator Bato pero saka Facebook post lang. Babasahin ko yung kanyang sagot. sige. Sabi niya, iniintindi ko ang saloobin ni Mayor Baste. Matagal akong nagsilbi ng tapat sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Half of my life was spent with him and even until now, I continue to help in my personal capacity. However small, dahil commitment ko yan sa kanya na hindi ko siya pababayaan. Parang pang maalaala mo kaya ito. As they say, there is always a time for everything. Kaya pagsiserbisyo ang inuuna ko sa ngayon. Ako ay patuloy na nagseserbisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Uunahin ko palagi ang pagseserbisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ng higit sa aking sarili. Tulad ng tanging bilin ni FPRD sa aking palagi. Unahin mo ang kapakanan ng iyong kapwa Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang-wala at hindi ka magkakamali. One thing is for sure, mahal na mahal ko ang kapwa Pilipino higit pa sa sarili, kaya patuloy akong nagmamalasakit sa aking kapwa. So,
ako na muna. Sige. Pagmamalasakit sa kapwa, yun yung kanyang sinasabi na parang hindi pa ngayon ang panahon. Kailan? At hindi mo ba kapwa ang mga taga Davao? O kasi parang sinasabi mo na hindi ko muna yan priority. Ang priority ko yung mandato ko. Hindi, yun ay aking mga tanong lamang ha. Okay. Kasi ito ang twist ng mga ang twist ng mga vloggers na anti Duterte, ang twist nila is nagkakagulo na sa loob mismo ng tahanan ng mga Duterte. Ganyan yung kanyang ganyan yung kanilang interpretasyon. Ngayon, sa pagkakarinig nyo doon sa statement ni Senator Bongo, ano ang masasabi nyo? And sa tingin ninyo, yung nasagot ba ni Senator Bongo yung pagko-call out sa kanya at yung katanungan ni Baste? Kasi ang tumatak sa akin is they are Davaoenos as they claim to be. Yun yung mabigat sa sa nanarinig ko kahapon na parang sabi nila sila yung Davaoenyo, yun ang kanilang claim. Okay. May nangyari na dito sa amin, dito sa Kingdom of Jesus Christ, pero parang hindi ko pa sila nararamdaman. Anong inyong masasabi dyan? Alam mo, hindi po natin matatawaran yung mga ginawa ni Senator Bongo. Hindi naman po natin sinasabi na iniiwan niya na yung tatay ni Mayor Baste na si PRRD. Hindi naman po. Hindi ibig sabihin masamang tao rin si Senator Bongo. Lahat po ng tulong, especially dyan sa Malasakit Center, napakaganda po ng programang yan at marami talagang natutulungan. By experience, alam ko po, talagang maraming natutulungan ang Malasakit Center. Gayunpaman, ngayon, parang tahimik sila. Yun lang naman po. Hindi po sinasabi na mang-iiwan na sila gaya ng iba. Hindi rin po sinasabi na traidor na sila gaya ng iba. Para sa akin, ganun kasimple. Senator Bongo, gising. Tulungan nyo naman kami kasi ano na ang ginagawa sa Davao. Yun lang ang aking opinion doon sa... Kasi lagi titingnan natin sa lahat ng salita ng isang tao, yung ano ba yung nilalabas ng loob niya. Hindi lang yung words. Pero ito'y panawagan. Teka muna, na i-compare ka kay Risa Hontiveros na kahit mali, consistent doon sa kanyang paninindigan. Yun lang naman, ganun kasimple. Alright, so para sa akin naman, doon sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa, yun sa statement niya kanina, Bongo. Ay, Bongo. Senator Bongo. Ang sabi niya, nakafocus siya sa pagtulong sa ating mga kababayan, yung mga taga Davao ba, hindi ba natin mga kababayan yan? Yun lang naman ang question ko So, nangangailangan sila ng kalinga, lalong-lalo na ikaw mismo ay taga Davao, pero parang wala po silang naririnig sa inyo. Yun lang siguro yung naiisip ko na punto ni Mayor Baste Duterte. Okay. So, sa tingin mo, nasagot ba ni Senator Go yung pagko-call out ni Mayor Baste? Well, wala. Hindi nasagot. Kasi nga, siguro hindi rin naintindihan ni Senator Bato kung ano Bongo. Ay, sorry. Bongo. Bato ako ng bato. Siguro hindi rin naintindihan ni Senator Bato. Bongo. Senator Bongo Parang talaga. galit ka talaga kaya parehas kayo buo ka. Senator Bato. Senator Bongo, yung statement ni Mayor Baste Duterte. So sa tingin ko hindi talaga nasagot kasi hindi yun ang inaasahan natin Hindi yun ang inaasahan natin sasagot niya. Inaasahan natin ay kung ano magiging statement niya sa nangyayari doon sa Davao at ano ang may tutulong niya doon sa nangyayari sa Davao. So hindi natin narinig yun Ang nakita ko lang doon na mabigat para sa akin, sa mga sinabi niya, yung timing. So, siguro, ibig sabihin, hindi pa panahon na magsalita patungkol dyan at manindigan. Wala pa sa timing. Siguro, bago mag-2025 election, may timing na. Siguro. Baka maninindigan na. Pero siguro, ay
Siguro para sa akin din, no? Gawa ng kailan lang, kahapon lang siya kinol out. Kahapon lang siya, kahapon lang sinabi ni Mayor Basti Duterte yun. So, pagbigyan pa natin kahit siguro mga ilang mga buwan, pakitaan niya sana na may gawin talaga siya sa Davao. Kasi kung hindi dahil sa Davao, hindi rin natin siya makikilala. Kaya dapat, Senator Bongo, masunahin mo yung bayan mo kaysa iba. So ito, dugtungan ko lang yung sinabi ko. Kailangan bilis kilo sa hindi pwedeng buwan. Eto, boss Dada, no? Easy. Dugtungan ko lang yung sinabi ko kanina, no? Kasi nakakasawa na eh. Nakakasawa na ho itong sinasabi nating may tamang pagkakataon. So, may tamang pagkakataon po ba yung pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dyan po sa KOJC, yan po ay nangangailangan ng immediate na tulong, or tulong ng mga politiko dahil alam Proteksyon. naman na proteksyon, yan, di ba? Yan ang tamang term. Linawin natin yung kanina. Alinawin muna natin. Oo. Okay, sige. Yung sinasabi kanina, medyo naguluhan po ako doon kasi Boss Dada, linawin lang po natin kanina. Yung sinabi mo kanina ay Senator Bato de la Rosa. No, nagkalituhan tayo doon. Yung binasa mong statement. Hindi. Bongo. Kasi doon sa first, Okay, Senator Bongo. Bongo talaga. Okay, so, Bongo. alright.